Palakpak na nagpupuri, palakpak na punong-puno ng pasasalamat. Bakit po kaya? Siyempre, dahil tayo po ay sa unang pagkakataon ay mag-celebrate ng ating pong worship sa ating pong bagong lugar. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan po. And masasabi ko na ito pong ating pong gawain ngayong umaga ay soft opening pa lang din. Okay, soft opening. Bakit po? Kasi nga, syempre marami pa po tayong dapat na ayusin. Lalo na po yung flooring po natin. Marami pa po tayong kakabit at tatapusin na pintura. Ayan. Okay, ayan. So grabe, no? Talagang nag-i-improve na yung ating pong okay, amen. Okay. And yun nga, no? Tayo po yung magpapatuloy sa ating pong chapter na from the book of Luke sa chapter 22. And nung nakaraang linggo ay naumpisa na po ni Pastor Jeff, no, ang message from verse 1 to Hello. Yan. Okay, so ito na po yung sound. Sound check. Sound. Okay na? Okay. Hello. Okay na? Okay. Oh, sound. Alright. Sige po. And of course, yung ating pong theme for the month of April ay magpapatuloy pa rin po tayo. Yung preparation for difficult Hello. Ito na lang siguro. Ayan. Okay, preparation for difficult times. And kung may mga Bible po kayo, buksan po natin yung ating pong Bible sa chapter 22 of Luke, verse 31 to 65. So dito pa lang sa chapter na ito, napakahaba. No? And hinati po natin itong chapter na ito. At pinagmagatan po natin yung ating pong message, faithful service in changing times. Ayan po. So, faithful service in changing times. Ayan. And of course, bago po tayo mag-dive in sa ating pong message, gusto ko rin pong samantalin ng pagkakataon na pasalamatan ang bawat isa. Okay? So, pwede po bang sabihan yung katabi mo na, salamat. Salamat. Okay. Salamat po. Maaari na physically, okay, wala po kayo dito, no, during the week na naglinis po tayo, nagtanggal tayo ng mga binil na luma na sira, pero nandun po yung prayer ninyo. Okay, amen? Okay, nanalangin kayo para po sa pag-aayos ng ating pong lugar. So, nandun po yung spirit po ninyo, no, na kahit kayo po ay not physically present, your spirit is there to pray for the workers, no, ng ating pong third floor. And maraming salamat, syempre, sa mga physically present din para po gawin, no. Napakasipag, halos everyday nandirito po kayo. Yung inyo pong panahon, hindi biro po yung effort po ninyo, pati po resources. Yung iba po sa inyo ay nagpadala po ng mga pagkain. Amen po, nagpadala din po ng nagpakapi pa. Okay, so maraming salamat po para tayo po ay makalipat. Ano talaga, no? Hello. Sige. Ganyan talaga pagbago, di ba? May mga adjustment tayo. Kasi, siyempre, yung lugar po natin bagong-bago, so asahan po natin na may mga ganung mga mangyayari na medyo nawawala-wala yung ating pong microphone. Pero, I will ask yung patience po ninyo, ha, mga kapatid. Okay. So, para tayo po, no, siyempre, makalipat po tayo sa ating pong bagong lugar. Praise the Lord. And personally, mixed emotion. Siyempre, masayang-masaya po tayo o masayang-masaya ako sa bago po nating malaking space na ito.
at ito po ay patunay ng biyaya ng ating pong Panginoon. And indeed, sa ating pong paglipat sa lugar na ito, this is God's victory sa ating pong church. Amen po ba, mga kapatid? So can we just again clap the Lord? Give a clap offering to the Lord for His faithfulness sa ating pong lahat. And at the same time, sabi ko nga, mixed emotion, malungkot din. Okay, malungkot. Bakit po? Kasi hindi na natin kasama si Pastor June. Hindi man lang niya maranasan na sana makapag-preach man lang sana siya at makita niya yung lugar po natin. Pero mga kapatid, kung inyo po natatandaan yung kanyang isa sa mga last preaching niya, ang tagubilin niya. Meron ba, alam niyo ba na may tagubilin siya sa atin? Ano po yung tagubilin niya? Na tayo po ay manatili. Okay? Hanggang doon lang. Ang totoo po niyan, nung sinabi niyang manatili, naghang. Saan tayo mananatili? Ha? Saan tayo mananatili? Naghang lang. Wala siyang sinabi na, manatili ka sa ganito, sa ganyan. Wala. No specific thing. Basta ang sabi niya lang sa one of the last sermon niya, manatili kayo. And tayo na ang mag-isip. Manatili tayo saan? Sa ating pong katapatan. Una sa lahat, katapatan sa ating Diyos. Sa ating pong church na pinaglilingkuran. Kung meron kang asawa, dapat manatili kang tapat sa iyong asawa. Amen po ba? Kung ikaw ay single, dapat manatili kang tapat na pure sa iyong sarili. Kasi wala ka pang asawa, wala ka pang partner, so dapat pure, dalisay. No? Manatili tayo po doon. At kung ikaw naman po ay worker ng Panginoon, manatili kang tapat sa ministry na ipinagkaloob sa ating lahat. Bakit? Kasi kapag tayo po ay nananatili, merong pong gantimpala. Sabihin mo sa katabi mo, may reward. May reward. Oo, may gantimpala. Kung nasaan na kayo? Sa Luke 22, di ba? So, buksan ninyo sa verse 28. Okay, ano pong sabi diyan? Sabi ni Lord Jesus, kayo ang nanatiling kasama ko sa aking mga pagsubok. Diba? Sa 29, at inilalaan ko sa inyo ang isang kaharian kung papaano rin inilaan ng Ama ang isang kaharian para sa akin, upang kayo'y makakain at makainom sa aking hapag, sa aking kaharian, at mauupo kayo sa mga trono bilang mga hukom sa 12 lipi ng Israel. Mga kapatid, meron pong reward, merong pong gantimpala kapag tayo po ay nananatiling tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, manatili tayo dapat na tapat sa ating paglilingkod sa kabila po ng hirap at pagsubok. Kaya nakita po natin yung hirap na dinanas ng mga gumawa po dito. Ang iba sa kanila, nagkapaltos-paltos yung palad dahil sa pagtanggal ng pinagpawisan, nagutom. Mukhang hindi naman halata. Oo, kasi ang daming pagkain na dumadating, no? So well provided, praise the Lord. But of course, no? Reminder na hindi po tayo naglilingkod for the sake of reward. Baka naman po ang atin pong motivation, maglilingkod ako sa Diyos kasi alam ko merong gantimpala akong matatanggap. No, it's not about the reward. But rather, tayo po'y naglilingkod sa Diyos for the sake of glorifying God. Sana ganun po yung nasa isip po natin. Hindi tayo naglilingkod sa Lord kasi meron tayong inaasahan na tatanggaping gantimpala o pagpapala. Kundi gusto po natin mag-serve kay Lord kasi yun ang dapat to glorify His name. Aminin po natin mga kapatid, habang lumalaki yung ating pong lugar, lumalaki yung ating pong ministry, lalo pong tinatarget tayo ng kaaway.
Yun yung ating pong pakatandaan. Physical expansion is good. It's great. Pero dapat, mga kapatid, as we expand our space, as we expand our ministry na ibibigay sa atin ng Panginoon, ang mahalaga po doon ay ang ating pong spiritual na kahandaan. Kaya dapat, kailangan nating i-assess yung sarili po natin. Kamusta po ba yung aking pong spiritual preparation? Okay? Yes, physical preparation is important, but spiritual preparation is vital. Ngayon, sa umagang ito, sa Luke 22, ang context, we can see here that Jesus Christ is preparing His disciples for the hardest part of their lives. Okay? Makikita po natin na from verse 1, ano po yung nangyari? Di ba, yung Last Supper, yun po, nagsimula po doon yung kwento. Pero, as you go on reading Luke 22, mababasa po ninyo na pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Why? Because it leads to what? To where? To the cross. Kung saan ipapako na ang Panginoon. Isang gabi lang po, ang daming nangyari. Diba? Ang daming nangyari. Kaya, He is telling us, ito po yung magiging take-away po natin, na sa ating pong panimulang yugto ng bago nating lugar, everything is changing and you need to be ready. Something is going to, basta may mangyayaring maganda sa church natin. Sino naniniwala dito na merong mangyayari sa church po natin? Diba? Kaya everything is changing. The first change na nangyari, lumipat tayo sa third floor. Na sa maliit, naging doble, malaki. So ano po yung mga changes na dapat ready po tayo? Marami. Yung inyong mga tuhod. Pag-akyat pa lang, hindi second floor, third floor na. Oh, di ba? Baka hihingaling kayo. So, ibig sabihin, i-ready nyo yung inyong katawan. Amen po. Lalo na po sa, nakikita ko din si Nanay Nancy kanina, pagbungat, pagpako yun. Pastor, napagod ako. Hiningal ako. Di ba? Okay? Ano pang mga changes? Siyempre, kung ang ating space ay nagdoble, sa palagay ninyo ang bayad. Ano? Yung renta po natin, lalaki din. So, dapat i-ready din natin yung ating pong mga bulsa. Na gamitin niya ni Lord yung bulsa po natin. Okay? Kung gusto po natin na i-sustain ang lugar po natin for that worship. Dahil merong ibibigay sa atin ng Lord na amazing. And personally, na-excite talaga ako. Sobrang excited po ako. Ayan. So, everything is changing and you need to be ready. Yun po yung takeaway po natin. Kasi hindi lang spiritual na bagay. Kahit sa labas, ang daming pagbabago. No? Ugali ng tao, nagbabago. Sana po, ang pag-uugali po natin ay hindi tayo magiging worse person, kundi tayo po ay maging better person. So, ine-expect sa atin ng Panginoon na dahil pinalaki niya, siya ang nagpalaki ng space po natin, inaasahan sa bawat isa ang pagkakaroon din po ng growth, both physical, in numbers. Kaya nakikita ko at tuwang-tuwa ako na may mga bit-bit kayong mga bagong mga kaibigan. O, di ba? Si Sister Abby, may kasama siyang sister. O, pwede palakpakan po natin. Ayan, recognize po natin yan. Okay? Kasi yun po yung reason kung bakit pinalaki ni Lord yung space po natin. Umakay po tayo ng maraming mga tao pa sa kanya pong simbahan. Diba? And of course, sa ating pong personal na growth, spiritual growth. Mag-grow tayo spiritually. Diba? Na hindi tayo mananatili na yung pagkain natin spiritually ay gatas pa rin. Kailangan dapat mag-grow tayo. Yung lalalim at lalalim pa yung ating pangunawa sa salita ng Diyos. Hindi yung mga simpleng mga bagay lamang. Kaya as we grow
dadagdag yung ating mga memory verses. Mga ganun. Kapag, as we grow spiritually, pag niyaya ko, mag-pray ka, ay sige po, mag-pray ako. O, di ba? Hindi yung, hindi ako. Di ba? Kasi nag-grow tayo spiritually. Hindi tayo na hihiya. Di ba? Kasi nakita nga natin, ang daming mga changes sa mundo. Changes sa atin. O, tingnan po ninyo mga katabi po ninyo. Dati, mga uhugin yan. Joke lang. Sorry for the word. Mga pawisin, walang pakialam kung meron siyang dumi sa mukha. Kasi puro laro. Mga estudyante. Pero look, naging mga young professionals. Iba sa inyo, mga nganak na. Nandito ba? O diba, grabe yung mga changes. Sa buhay po natin, yung iba sa inyo, malapit ng mag-asawa, naghahanda ng mag-asawa. Diba? So ito po yung mga sinasabi po nating changes. Kasi mga kapatid, kung saan tayo lumaki, yung lugar natin, doon din ba tayo titigil? Doon din ba tayo susuko? Hindi. Kailangan ba sugod tayo? Iba po ba? Charge tayo na makita sa atin yung purpose ng Lord sa buhay po natin. You see, nagiging malinaw yung purpose ng buhay po natin. We don't just exist for ourselves, we exist for God and for others. Kaya, for this morning, atin pong pag-uusapan ang Luke 22:31-65. And para maintindihan po natin yung kwentong ito, ay dapat makita natin yung mga key events o pangunahing kaganapan sa passage natin. Well, there are 6 key events. Una po ay ang prediction ng Panginoong Hesus na tatanggihan siya ni Simon Pedro. Paghula sa pagtanggi ni Simon Pedro sa 31-34. Pangalawa, yung paghahanda sa hirap at panganib, 35-38. Yung paghihirap sa hardin, yung Garden of Gethsemane, 39-46. Yung pagkanalo at pagdakip, okay, 47-53. Di ba? Ang haba, no? Yung pagkaila ni Simon Pedro, 54-62. So, tingnan natin, baka sa 6 pa lang na ito, bawat isa pa lang, 1 oras na yan eh. Yung event na yan. Paano pa? 6. So, 6 na oras tayo dito. Hanggang alas 5 tayo dito ng hapon. Kasi, di ba? Dahil pa lang sa topic na yan, ang dami na natin pag-uusapan dyan. Kaya, kailangan ang spiritual growth na hindi tayo didepende sa sermon lamang. Kundi tayo mismo, magre-research tayo. Ano bang nga naman, sa 31-34, ano bang meron dyan? Sa verse 54-62, yung pagkaila ni Simon Pedro, yung pag-deny. And of course, yung 63-65, is yung pagkutya, yung pag-mock sa ating pong Panginoon. At itong anim na pangunahing kaganapan na ito, tayo po'y kukuha dahil nga, sige, gusto niyo po ng 6 na oras na preaching? Ayaw. So, ang gawin natin, ganito na lang. Kasi usually, 3 puntos lang ang maximum. Okay? So sobrang dami ng event na yan, dadagdagan natin ng 4 lang naman. Okay? So mababawasan tayo. So magiging 4 na oras na lang po tayo. So alam na 6 na oras. Okay ba? Okay? So pinapatawa ko lang kasi parang gumaganon eh. So inaantok, di ba? Kasi napagod sa kakalinis kasi dito. Alam ba naman, alas 9 ba naman ng gabi natapos umuwi? Umuwi ba naman si na Pastor Jeff po? Okay? Alas 9 daw ng gabi. Grabe. So, purihin ng Diyos. Well, sige. Dahil nga po, 4 na puntos. Point 1. Okay. The reality of spiritual battle. Okay. So, meron dyan, nakikita po ninyo, ba't dyan ako? Dito dapat. Yan. Okay. Akala nyo, pointer na si Pastor. Ayan. Seated like wheat. Are you being seated? Okay. So, buksan po natin yung ating pong Bible at basahin po natin yung 31. Okay. 31-34. Simon. Si Pedro po ito. Sabi ni Lord Jesus, makinig ka.
Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay 3 beses mo ako ikakabilang. Okay? So, as I read this verse, lalo po yung 31, di ba? Sabi doon, hiniling ni Satanas na subukin ka. Tulad ng ginagawa ng yung sifting na tinatawag, yung paghiwalay. Sino yung tao sa Bible na naisip nyo na may nag-request si Satanas? Na ititest ko yan. Si Job. Ha? Buksan niyo yung Job. Sige, buksan natin yung Job. Para maano natin, makita natin. Ito Okay. Sa verse 7, Job chapter 1. Okay, Job chapter 1, the same ang ginawa ni Satanas. Ito. Tinanong ni Yahweh ng Diyos, si Satanas. Satanas, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Meron palang nag-uusap din pala ang Diyos sa si Satanas. Hindi ko to gawa-gawa Mismo, ang Bible mismo ang nagsasabi na nagmi-meeting din pala si Satanas at ang Diyos. Satanas, kumusta ka na? Okay lang. Okay naman po. Anong pinagkakabalahan mo? Yun lang. Ano yun? Pabalik-balik ko. Tsaka may bago po akong motor ngayon Kaya... Parang gano'n, Pabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Ano sabi ni Lord? Napansin mo ba? Si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Nakita ninyo? Nag-uusap ang Diyos at si Satanas. Isipin ninyo, nag-uusap sila ngayon. Nakita niyo ba si Josh? Sorry, Josh. Ikaw yung aking nasampulan. Wala kang makita na katulad ng kabaitan ng taong yan. Pero ano sabi ng nakita mo ba sabi ni Lord kay Satanas, Satanas, kita mo ba si Patrick? Gandang lalaki, Pero, kahit gandang lalaki, tapat sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi ng Lord, ano sabi? Diba? Ganyan lang yan kasi pinagpapala nyo. Diba? Diba? Tama? Pinagpapala nyo, binibless nyo, lahat ng mga kailangan binibigay. Subukin mo tanggalin yan, yung pagpapala. Susumpain ka niyan. Nakita ninyo, mga kapatid, yung kwento? Ganun din. Yung ginawa dito, nag-request si Satanas na sift like wheat. Yung sifting or sifted, kung sa atin po yan, tahipan, ligligin. Sino dito naka-experience magtahip ng bigas? Lahat siguro. Siyempre, alam na yung edad. Kasi mga bata ngayon, hindi na marunong magtahip. Di ba? Alam niyo yon? Noon kasi, yung bigas, hindi kagaya ng bigas ngayon, malinis na, hugasan mo na lang, wala ka nang makita. Hindi gaya dati, yung bigas, ang daming bato. Pansin nyo, ang daming bato, ang daming ipa, kailangan pang liligligin. Mga kapatid, ang request ni Satanas, ligligin ka. Tanong ko sa inyo, sa buhay nyo ngayon, parang bang nililiglig kayo ni Satanas?
Nililiglig ba ang buhay niyo ngayon ni Satanas? Ano ba? Lord, parang hindi ako tinatantanan ng problema at pagsubok. You're questioning God right now. Lord, bakit pinapayagan? Nakita nyo? Nag-request si Satanas. Sifted like wheat. Yung wheat kasi wala namang wheat tayo dito. Trigo yan eh. Pang-harina tayo. Eh syempre, apply natin yung bigas sa atin. Kayo ba'y inaalok ngayon ni Satanas sa buhay ninyo? Ano ba ito? Bakit, Lord? Bakit parang hindi ako tinatantanan ng problema? Are you listening? Ito lang, sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung nililiglig ka ngayon, kung mapapansin nyo, ang dami mong problema ngayon sa buhay mo, mapalad ka. Mapalad ka. Bakit? Kasi po, ang pagliglig, tatlong bagay ang ginagawa yan sa inyo. Una, to make you stronger in your faith and a better person. Sabihin mo, kaya pala, nililiglig ka to make you a better person. To make you stronger. Bakit? Minsan kasi, ang buhay natin, kapag maalwan, masaya, ang tendency natin, lumayo sa Diyos. Nakakalimutan natin ang Diyos eh. Pero tingnan mo, pag binigyan ka ng sakit na, doon mo maalala ang Diyos. Tama ba? Ganun eh. Ganun yung malungkot na nangyayari sa tao. Pag masagana, wala ang Diyos sa buhay. Nakakalimutan. Pero pag niliglig ka na, bigyan, yung negosyo mo, wow, ang lakas-lakas. Pero, tatanggalan ka ng negosyo? Babagsak negosyo mo? Liglig yun. Pag-uga yun. Problema sa relationship. Ano ba naman ito? Pag away kami ng girlfriend ko, ng partner ko, ng boyfriend ko, ng asawa ko. Ba't ganito? Ba't ang hina-hina ko? Pag tukso, bumibigay kagad ako. Pagliglig yun, kapatid. Para iparealize sa'yo ng Diyos, anak, pinapalo ka niya. Nakakalimutan mo na ako. Alam mo na yan. Pero nagpapatuloy ka pa rin. Nililiglig ka. Pero hindi si God ang nagliliglig sa'yo. Sino? Si Satanas. Sabi ko sa inyo, doon pa lang sa 31 to 34, isang oras na tayo. Diba? Sana ma-realize natin dito. Ano ang ginagawa ng pagliglig sa atin? Bakit inaalaw ng Diyos na puno ka ng problema? Sabi ko nga, mapalad. Bakit? Kasi una, it will make you stronger in your faith. Na ibig sabihin, pag may problema, mas lalo tayong hahawak kay Lord. Amen po ba? Hindi yung pag may problema, ayoko na sa'yo. Sinusumpa kita. Kung talagang totoong Diyos ka, dapat wala akong problema. Hindi ganun ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung may problema ka ngayon, sabihin mo, ay mapalad pala ako. Lord, salamat, may problema pala ako. Kasi nililiglig mo ako, it makes my faith on you stronger. Kakapit pa ako sa iyo, Lord, hindi ako yung hahawak pa rin ako sa iyo. Yun dapat yung iniisip natin pag may problema. No. Satanas, wala yan. Akala mo madadala mo ako No. Mas lalo akong kakapit sa Diyos. Amen po ba? Yun yung gagawin po natin. Mas lalo tayong kakapit sa Diyos pag mayroon tayong problema. Pangalawa, tatanggalin yung mga ipa. Tama po. Tatanggalin yung mga bato sa puso mo, yung mga infirmities mo. Kapatid, warning Huwag na huwag gumamit ng bato para makalimot sa problema. Ibang bato. Baka nagbabato dito, Okay? Yung mga infirmities, tinatanggal ng Lord yan. Okay? Hindi malulutas ng bato ang problema. Intindihan nyo? Lalong lalala lang ang sitwasyon kapag pinayagan natin. Hindi solusyon ang drugs, hindi solusyon ang alak para makalimot sa problema.
Ang totoo po niyan, magdadagdagan lang ang problema mo. Bakit? Kasi kinaumagahan, sakit ulo mo, wala kang pera. Bakit? Saan nawa ang pera ko? Ay, naubos ko kasi isang kahang beer ang naubos ko kagabi. Tingnan po ninyo. Diba? Ang solusyon po ay sino? Si Jesus lamang. And the third na benefit pag nililiglig ka o niyuyugyug ka, ang buhay mo ay magiging testimonya ng kabutihan ng Diyos dahil palalakasin mo ang iba. Kita nyo? Di ba? Sabi? Ano sabi dyan? Subalit, sabi ni Lord, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin, it's comforting na kung may problema ka ngayon, pinag-pray ka ni Jesus Christ. Aba, pinagdadasal ka pala ng Panginoon, mga kapatid. Sa passage, nanalangin si Jesus specifically kay Peter para hindi manghina ang faith nito. At ako naniniwala na merong gagamitin si Lord na tao para ipanalangin ka. Are you praying for someone na nasisense mo ang taong ito may problema sa buhay niya? What are you doing as a sister or brother for that person? Wala akong pakialam sa iyo kasi ako may sarili din akong problema. Hindi po. Kailangan dapat the more na mag-pray tayo sa bawat isa. Abi, pinagpipray mo ba si friend mo? Dapat ganun. Amen po. Pinagpipray natin sila. Okay? Bakit? Kasi pag yan, bumalik sa Panginoon. Ano po nangyari? Magiging testimonya ang buhay niya para palakasin. Sino dito ang sinubok? Nalampasan niya yung pagsubok. Naging testimonya ang buhay niya. Di ba ang sarap nun na naging testimonya ang buhay mo sa kabutihan ng Diyos sa'yo, sa katapatan ng Diyos sa'yo? Ay! Buti na lang kumapit ako kay Lord, hindi ako sumuko. Yun po, mga kapatid. Minsan, akala po natin, pag lumipat na po tayo sa mas malaking place, everything will be smooth. Alam ninyo ha, magiging smooth. Marami pang gagawin, no? May flooring pa tayo, oh. Hindi ba tapos yung mga kortina po natin. So, hindi pa smooth. Pero, reality check. Lahat tayo napagod. Maring ang enemy wants to sift us, ligligin tayo. Gusto niya tayong paghiwalayin. Gusto niya tayong magkaroon ng gulo para magkaroon tayo ng disunity sa lugar na ito. Pahinain yung faith po natin. Pero ang tanong, papayag ba tayo? Hindi. Hindi man aware si Pedro, pero aware si Jesus Christ. Kaya he prayed for Peter. Jesus is praying for us. Ang prayer niya, mga kapatid, hindi para mawala ang trial. Nag-pray ba si Lord Jesus? Sana po mawala na si Satanas. Pinag-pray ba niya na mawala ang trial? No. Jesus is not praying na mawala ang trial sa buhay po natin. Kundi, your faith should not fail. Pwede bang mangako tayo sa katabi natin, kapatid, ipagpipray kita na ang faith mo hindi mag-fail? Pwede mo bang sabihin yan sa katabi mo ngayon? Sabihin mo sa kanya, Kuya, ate, asahan mo, ipagpipray kita araw-araw na ang faith mo hindi mag-fail kahit may problema ka. Pwede ba yon? Ha? Pwede? Okay. O, ilang minuto na ako. Yan. We are not preparing for comfort. We are preparing for endurance. Yung pala yun. Para maging malakas tayo, mag-endure tayo. Kaya pala may spiritual battle. Kaya pala nililiglig tayo, niyuyugyug tayo ng kaaway para sa endurance. Hindi tayo bibigay. Tanong ko sa iyo, malapit ka na bang bumigay? Sino dito yung malapit ng bumigay sa problema niya?
Huwag kang bumigay. Si Lord nagpipray sa'yo, malalampasan natin yan. Point number 2. Ayan na. Ready for the new normal. Sa 35 to 38. O, ito na. Basahin natin. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sino mang walang tabak o espada, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasalutang ito, ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, ito po ang 2 tabak. Sapat na iyan. Tugon niya. Okay? Saan yung verse na noon sinabi, kung kayo pupunta sa mga bayan-bayan, huwag kayong magdala ng bag, huwag kayong magdala ng pera. That was in Luke chapter 10. Huwag magdala ng bag o pera. Pero ngayon, ano sabi niya sa 22? He who has a money bag, let him take it. Buy a sword. Bumili kayo ng tabak. Sinabi ni Jesus sa mga disciples na magdala na ng bag at pera at tabak. Ano po ang context nito, mga kapatid? Dito po, sinasabi ni Lord na magbabago na ang sitwasyon. Dati, welcome sila. Dati. Pero ngayon, hostile na yung mga tao. Mula sa panahon na laging may nagbibigay, provision, papunta sa panahon ng panganib at katuparan ng prophecy na si Lord Jesus ay ibibilang na sa mga makasalanan. Bakit ganoon ang nangyari? Na dati, hindi sila pinapadala ng pera at bag. Bakit? Welcoming ang mga tao. Kasi nakita nila yung maraming mga miracles. Ay, mga mga alagad to ni Jesus Christ. Ay, pasok po kayo. Ay, kailangan nyo ng pagkain. Dito po. Walang problema. May provision. Pero sa point na ito ng kwento natin sa Luke 22, na iba na. Bakit? Kasi, na-consider siya as what? Considered as one of the salarin, criminal. Imagine, from a miracle giver, from a healer, from a provider of food, syempre tungtuwa yung mga tao, ay, nagpapakain niya ng 5,000, ng 10,000. Noon yun. Ngayon, ikay kriminal. Tama? Salarin. Ano ang magiging pananaw ng tao? Ito, alagad to. Alagad to. Hindi na sila ngayon magbibigay. Kaya ito na ngayon ang sinabi ni Jesus Christ, magdala na kayo ng pera, magdala pa kayo ng tabak. Bakit kaya, no? Mga kapatid, masasabi po natin, kung i-apply natin ito sa bago po nating church, yung luma sa second floor, sanay na tayo doon. Tama po, sanay tayo. Pero ngayon, bago na. We need a new level of readiness, yung paghahanda. At yung sinasabi niyang money bag, it means what? Our stewardship. Kung dati parang kampante po tayo, kaya na yan nila. Kahit na hindi na ako magbigay dyan. Di ba? Okay na yan. Kahit na hindi na ako mag-church lagi. Word of God, saka na. Ito po, ibang usapan na. Kailangan may new level of readiness na tayo na pagdating sa ating pong stewardship, yung resource management natin, kailangan niya. Mga kapatid, are you listening? Kailangan na talaga natin. Bakit? Malaki ang space natin, lalaki din po yung gastusin po natin dito sa church po natin. Okay? Kaya ang tanong ko sa inyo, ready ka na ba sa responsibilidad na kaakibat ng malaking space na ito? Ready ka na ba na maging part ng church? Na ready kang tumulong sa kaparaanan na ibibigay sa inyo, Lord, na maging channel of blessing ka? Bigger place means bigger spiritual battles.
Point number 3. Prayer as our greatest weapon. Ako naniniwala ng bawat isa sa atin dito ay nananalangin. Amen po ba? Nananalangin kayo kasi hindi lang po dahil may hinihingi kayo kay Lord. Kundi sa lahat ng oras, kausapin mo si Lord. Hindi yung pahingi niyan, pahingi nito. Bakit? Kasi, alam niyo po ba na si Lord Jesus, habit na niyang pumunta saan? Sa Mount of Olives, yung Gethsemane, sa Garden of Gethsemane. Para ano? Manalangin. Pero kahit alam niya nang huhulihin siya, hindi niya tinalikuran ang prayer routine niya. Tayo mga kapatid, sa ating pong pagiging busy, do we still pray? O baka, busy ko ngayon, wala akong time. Mga kapatid, si Jesus Christ, alam niyang huhulihin na siya, pero anong ginawa niya? Nag-pray pa rin siya. Saan? Sa Mount of Olives. Sa Gethsemane Garden. Hiniling niya na kung pwede, ano po yung prayer niya? Saan tayo? 39 to 46. O, basahin natin, di ba? 39 to 46. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Nakita ninyo ang importance ng prayer? Para protektahan tayo saan? Sa tukso. Kaya manalangin ka lagi. Iniwan nila siya at pumunta sa di kalayuan. At dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung lulubin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking butil o patak ng dugo. Grabe. Nai-imagine ninyo kung gaano kabigat ang sitwasyon ni Lord. Lord, Ama, nakikita ko na sarili ko. Yung mangyayari sa akin, yung paghihirap kong ito. Lord, baka pwede naman po yung, ano yung sabi? Diba? Kung pwede yung kopa. Ano yung meaning ng kopang iyon? Yung kanyang paghihirap. Lord, baka pwedeng wag na. Pero ano sabi niya? Huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pero kung Lord, talagang pahihirapan ako, papatayin ako, tinatanggap ko. Nanaig ang pagsunod ng Panginoon. Mga kapatid, sana magkaroon tayo ng example of the obedience of Jesus Christ. Because struggle is real. Sabihin mo sa katabi mo, struggle is real. Ang tanong ko, nagsa-struggle ka ngayon, naghihirap ka ngayon, ang kalooban mo pa rin ba ang masunod o kalooban ng Diyos? Yun yung tanong ko sa inyo. Sagutin nyo. Kung nag-struggle ka ngayon, kalooban mo bang masunod o kalooban ng Diyos? Kasi kalooban mo, di ba? Ano yung pagkalooban mo? Anong gagawin mo pag masusunod yung kalooban mo? Ha? Magtatampo ka sa Diyos. Hindi ka na magpapakita sa church. Hindi ka na magpapakita sa church. Kasi kalooban mo yung nasunod eh. Pero kung kalooban ng Diyos ang susundin mo, kahit nahihirapan ka ngayon, kahit nag-i-struggle ka ngayon, show up. Pakita ka pa rin, Brad. Pakita ka pa rin, sister. Diba? Nakita ninyo yung agony niya? Sino na dito, sa sobrang agony at hirap ng buhay na nirarasan niya, ang pawis mo dugo na?
Wala pa naman. Pero si Jesus Christ, dugo. Si Pastor Jeff, pag nag-preach, pawis na pawis, tubig. Pero baka pag dugo na yung lumabas, magtatakbuhan na tayo palabas. At Pastor, ang pawis mo dugo na. Pero wala. Si Jesus Christ lang. We can see the agony. Ay, grabe. Grabe talaga. Hindi ma-describe yung agony. Kung ikumpara ang agony mo sa agony ni Jesus Christ at that time, wala pa sa kalingkingan, mga kapatid. Kaya huwag kang sumuko. Huwag tayong sumuko sa Panginoon. Walang-wala ka na? Huwag tayo sumuko sa Panginoon, mga kapatid. O, di ba? Pinagpawisan ng dugo, pero ang mga disciples, ano? Ito Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito. Dahil sa labis na, pagod? Anong sa version dyan? Kalungkutan! Ang kalungkutan pala, nakakatulog. Sa sobrang lungkot, ang ginagawa ng mga tao, pag stress o depress, itutulog. Kaya hindi na kumikilos. Tulog na lang siya ng tulog. 20 hours na tulog, grabe, dahil depressed. Yun ang nangyari sa kanyang mga disciples. Dahil sa sobrang lungkot, natulog. Mga kapatid, hindi matulog ang solusyon pag nalulungkot ka. Anong solusyon? Anong solusyon? Yan! Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo. Yung pala yung solusyon. Huwag kang matulog. Sabihin mo sa katabi mo, bumangon ka. Magtrabaho ka. Bumangon ka, sabi, at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Kasi kung tulog kayo ng tulog, walang mangyayari sa inyo. Ang tukso darating. Kayo bumangon, tingnan nyo, pag busy kayo, may ginagawa kayo, hindi kayo natutulog, natutukso kayo, wala, busy Busy kayo sa gawain ng Diyos Pero kung ikaw nakamukmuk ka lang, hindi ka nga natutulog. Nakaganyan ka lang, ewan ko na lang. Kung ano yung nakatingin ka, saan? Pag-araw sa araw, baka mabulag ka. Paggabi, anong tinitingnan mo? Yung bituin, tsaka yung buwan. Tapos kumakanta ka pa ng malungkot, dagdagan mo pa. Malungkot ka na nga, yung music mo malungkot pa. Pwede ba mga kapatid? Pag malungkot ka, di ba? Huwag kang makinig ng malungkot din na music. Yung iba kasi, nag-i-emote na. Tapos magsusuot pa ng itim na t-shirt. Hindi po si Kuya Francis, Okay? Okay? Tama! Nakita ninyo, malungkot ka na nga, tapos magsusuot ka pa ng itim na t-shirt. Then magsuot ka ng yellow. Orange. Magsuot ka ng pula. Makita mo, di ba? May sense mo ang pinag-usapan natin? Okay, malapit na tayo. Tayo po ay nasa na? Okay. Ayan. Di ba? So, huwag tumanganga, gumawa at manalangin. Ngayon mga kapatid, sa ating bagong place, always may application. Sana po, sa prayer life, huwag nating gawing event place ang lugar natin. Pwede ba?
Huwag nating gawing event place lang, kundi a house of prayer. This is a place of prayer. Kahit saan ka dyan, kung gusto mo lumuhod, huwag na, uy naman ito, paluhod-luhod pa. Hindi, walang makikialam sa'yo. Kung gusto mo lumuhod dito sa harap, nandito si Lord. Oh, yung kwan na yan, yung kwarto na yan, okay? Ano yan? Prayer room yan. Consolidation room yan. Hindi po yan principal's office. Okay? Na kapag may nagawa kang kasalanan, pasok ka. Kakausapin kita. Kakausapin ka ni Pastor Jeff. Kasi baka matrauma na kayo. Ay, may pumasok si Kuya Jason. May nagawang kasalanan to. Huwag po natin gagawin yan, okay? Okay, hindi po yan confession room. Okay? Kasi hindi naman tayo nagko-confess. Diretso tayo, pag nag-confessal tayo, diretso tayo kay Lord. Hindi na yan dadaan sa tao. Amen po? Ayun. Okay? Hindi po yan principal's, office Kasi pag pumasok ka, baka pag principal's office may nagawa tong kasalanan, kaya nandyan yan. Hindi po. Amen po? Okay. So last, ready for the challenge. So, kung ang church natin is not an event place but a prayer room or a house of prayer, diba? And sabi nga dito is iinom ng kopa. Tama? Nawala ko, sorry. Yan. Ilayo mo sa akin ang kopang ito. Tanong ko sa inyo, willing ba kayong inumin ang kopa? Willing? Okay. So, kung willing kayong inumin ang kopa, then, be ready for the challenge. Mga kapatid, in a lighter note, we are celebrating today because victory ang araw na ito dahil binigyan tayo ni Lord ng bagong lugar. Pero gaya ng tanong ko, are you willing to drink the cup of God's will? In Luke 22:47-65, diba? We see Jesus that his most vulnerable point ay nandirito. Nagsasalita pa si Jesus na dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ang mga alagad, ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tenga nito. Sinabi ni Jesus, tama na yan. Hinipon niya ang tenga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. Pagkatapos, ayun, lumampas na pala ako. Tama. Okay. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong pare, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa mga pinuno ng bayan na pumunta roon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit takdang oras ninyo ngayon at ng kapangyarihan ng kadiliman. Ito na po yung pinaka-vulnerable moment ng Lord. Binitray siya, di ba? Siya po ay dinakip and namak. Kung babasahin natin yung hanggang 65. Everything changed for the disciples in one night. Doon po sa simula, dinner table, yung Last Supper, to a garden of betrayal. Mga kapatid, we will be betrayed. We will be mocked. Kukutyain ka. Tanong, are you spiritually prepared when the season changes from celebration to confrontation? Ready na ba kayo na kutyain? Masakit, mahudas.
Sino na dito ang nahudas? Lahat tayo dito nahudas. Amen? Sinaktan. Si Judas, kabilang sa 12. Part siya ng disciple ni Lord. Pero anong ginawa ni Judas? Pinagkanulo ang Lord. Sometimes, the most difficult times don't come from strangers. They come from people we know. Tingnan mo yung katabi mo. Mali. Judas. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mo akong hudasin. Sabihin mo nga, katabi mo, huwag mo akong hudasin, ha? Ang sagot? Hindi, kapatid. Kasi hindi ako si Judas. Amen? Ha? Hindi ako si Judas. Tama ba? Hindi tayo si Judas. Okay. Walang Judas dito sa church natin. In our ministry expansion, we must guard our hearts. We must be prepared for disappointments, even within the ministry. Meron talaga. Kasi we have flaws. Tama. Hindi naman tayo perfecto. Pero ang solusyon, kapag nasaktan ka, sabihin mo, lapitan mo yung kapatid mo. Di ba? Inanay lang siguro example nila. Nasabi niya, Alam mo, ito, nasaktan ako. Oh, sabi. Kausapin yung tao na nag-cause na masaktan ka. Hindi yung tatago mo. Sabihin mo. Baka hindi aware yung tao na yun na, ay, yung ginawa niya pala, ginawa niya sa'yo, nasaktan pala. hindi, pagpili tayo ng pagkakatawa. Be like Jesus. Masyadong sobrang focus si Jesus Christ sa mission niya na hindi siya nag-focus dun sa ginawa ni Judas sa kanya na binitray siya. Kaya mga kapatid, sa 49:51, di ba, ano nangyari? Nang makita ng mga disciples na huhulihin na nga ang Panginoon, may isang bumunot ng espada. O, tinangga ang tenga, tanggal. Pero nang sabi ni Lord, no more of this. Tama na yan. You know what? Difficult times often provoke us to react in the flesh. Kapag ikaw ay pinovoke, ano pong ginagawa po natin? Ang tendency natin lumaban o magalit. Nagiging mainitin ang ulo po natin. Pero spiritual preparation means having self-control. Mga kapatid, sa gitna po ng pressure, huwag tayo magpadala sa emosyon. Ang ginawa po ni Jesus Christ, He healed the ear of His enemy. We don't fight flesh and blood. We fight a spiritual battle with spiritual weapons. Ano pong spiritual weapons po natin? Our grace, our forgiveness, our patience, and our prayer. Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, ang presence mo ba ay healing sa mga tao? O isang tagapagtagpas o tagapagtanggal ng peace sa kapwa? Yung sasabihin ng katabi mo, nakita ko na naman, nandito na naman yung asungot. Nakasimangot ka sa lagi. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot yan. Nakasimangot ba yan? O may peace ba yan? Diba? Ay, nakita, nandito na naman si Tatay Ega. Ay, nakita ko na naman ang kapayapaan. Alam mo na ganun dapat. Hindi, nakita ko na naman, nandito na naman si Asun. And sa 54, dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. Take note of that. Malayo ang agwat. Doon si Jesus Christ sa bahay, dito siya. Okay. Nagsiga sila sa gitna ng patyo at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Parang ano to Kasama ito ni Jesus ganun yung storya, no? Ngunit, ikinaila iyon ni Pedro. Babae, hindi ko siya kilala.
Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, ikaw kasama mo talaga yan si Jesus. Ikaw talaga yan. Anong sagot? Ginoo, hindi nila ako kasama. Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa sa, sigurado, kasama ka talaga ni Jesus. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Ilang beses? Tatlo na. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Tama. Yun yung prediction ni Lord Jesus. Lumingon ang Panginoon. Grabe. Imagine ninyo, 3 beses dinanay niya si Jesus Christ, tapos gumanon siya, si Jesus Christ. Ano yung feeling? Na-imagine nyo? Nararamdaman nyo? Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. How many times did we deny Jesus Christ? 3 times? 4 times? 5 times? And then, at this moment, tumingin siya sa'yo. Sige nga, imagine ninyo yun. Yung moment na tumingin si Jesus Christ sa atin. Di ba? Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Mga kapatid, knowing Peter, he was overconfident. Alam mo yun, kilala natin si Pedro, napaka-confident niya. Hindi yan mangyayari, Lord. Sasamahan pa nga kita sa bilangguan. Handa ako mamatay para sa iyo. Pwedeng gawin natin yun eh. Handa ako, Lord. Pero pag nasa sitwasyon na mahirap na, baka isa pa lang, dinayin natin si Lord. Sa problema. Sa ating bagong church, baka isipin po natin, wow, ang ganda ng church natin. Lakas-lakas talaga natin. Ano? Alam niyo po, wag po tayo magpakampante. Be ready lang. Be ready po tayo. At kung may problem man tayo, ito pong gagawin po natin, don't be at a distance. Diba? Anong ginawa ni Pedro? Malayo ang agwat. Kasi kung malayo tayo, madali tayong bibigay. Sinubok ka, bumigay ka. Bakit? Kasi nung sinubok ka, bumigay ka, ako, nakakahiya. Nakakahiya talaga yung ginawa ko. Hindi na muna ako mag-church. Hindi na muna ako magpapakita. Kasi nakakahiya yung ginawa ko. Mga kapatid, don't follow Jesus from afar. Manatili tayong malapit sa Kanya. Kahit nakagawa tayo ng kasalanan. When we fall, matumba man tayo, which is pwedeng mangyari. Tama po ba? Pwedeng mangyari. Remember that Jesus looked at Peter. Ngayon mga kapatid, sa iyong mga ginawang kasalanan, again, imagine Jesus is looking at you right now. Ano yung nakita mo kay Jesus Christ? Sige nga, isipin nyo sa mga ginawa nating kasalanan. Imagine that Jesus is looking at you right now. Ano yung nakita mo sa mukha ni Jesus Christ? A look of anger? Is it a look of disappointments? Or is it a look of assurance? You know what? Jesus is looking at you right now not to condemn you. He is looking to you to remind you, anak, yung nakatingin sa iyo si Lord Jesus, malayo siya. Sinasabi niya sa iyo, mahal na mahal kita. Huwag kang panghinaan ng loob. Magbalik loob ka lang sa akin dahil gagamitin kita para patatagin ang loob ng iba. Hinang-hina ka na ba ngayon?
Iniisip mo na bang hindi ka nakatanggap-tanggap? Ang pag-iwas sa Diyos ay hindi solusyon. Ang pagbalik loob sa Kanya sa pamagitan ng paghingi ng tawad at pag-confess ng kasalanan ang nararapat nating gawin. Amen po ba mga kapatid? Kung makakagawa tayo ng kasalanan, let's just confess. Let's just ask for, Lord, nagawa ko ito. Patawarin niyo po ako. Hindi solusyon yung, Lord, nakakaya yung ginawa ko. Hindi na ako magsisimba. It's not the solution. In verse 63 to 65, Jesus was mocked and beaten. Sabi po doon, samantalang si Jesus ay kinutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at pinagtatanong, hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo? Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. So doon po muna tayo magtatapos sa umagang ito. So, He endured the physical pain and the infirmities of the situation so that we could have the strength to face our own. Church, sa first Sunday ng ating pong pag-worship sa ating pong bagong space, it feels great. It feels good na nag-expand na po tayo. But the most important thing is yung ating pong spiritual depth, yung paglalim natin, yung pag-grow po natin. Handa na ba tayo? Let us not just, let us not just celebrate the new building. Let us prepare our hearts for the battle. Sugod tayo, magpagamit tayo sa Panginoon dahil ang nananatili hanggang sa huli ay tatanggap ng gantimpala. Kaya in our conclusion, lumipat tayo sa mas malaking lugar, hindi para mag-relax, kundi para mag-prepare. Ibig sabihin, hindi nagtatapos ang trabaho sa pagpintura. Ay, natapos na natin yung floor, nakabit na natin yung mga kortina, oy, napinturahan na yung Sunday school. Hindi po doon nagtatapos. Mga kapatid, nagsisimula pa lang tayo. Diba? Be aware, may spiritual battle sa likod ng expansion na ito. Be equipped, use your resources and the Word of God. Be prayerful, huwag matulog, magbantay at manalangin. Let this new location be a place where we strengthen our brethren. Gaya ng sabi ni Jesus kay Peter, when you have returned to me, strengthen your brethren. Can we give a clap offering to the Lord sa kanya pong mensahe? Hindi ko po alam anong sitwasyon natin, kung ano yung sa point 1, 2, 3, 4. But let's just praise the Lord sa message niya na natanggap natin. And can we just all stand up?